Magandang araw sa inyo mga par. Welcome ulit sa aking YouTube channel. For today's video, meron ulit tayong i-rescue yung isang sasakyan na nagkaroon ng aberya sa kasagsagan ng kanyang biyahe. Halina, samahan niyo po muli ako at ating alamin kung ano ang nangyari at naging problema ng sasakyan ito. Okay? Apo. Okay mga par, bali ngayon piniprepare na ulit natin tong ating service. Ayan, na-check na tayo. Magsasagawa ulit tayo ngayon ng isang rescue para doon sa isang sasakyan namin na nagkaroon ng aberya somewhere in Baguio. Actually, sa report ng aming tao, yung sasakyan bigla na lang namatay. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-akyat sa Marcos Highway papunta ng Baguio. So ngayon magre-rescue operation tayo gamit tong sasakyan ulit natin. So chinek ko na siya, and then eto, ni-ready na natin yung mga gamit na possible na kailanganin natin para sigurado. Ayan, dala na natin yung mga tools at yung mga extra mga gamit. Okay, so malalayo yung biyahe to. Check natin at i-rescue natin yung aming sasakyan. Yan mga par, bali chill ride lang tayo. Open na open ng kalsada. Itong kasarapan ng pagdadrive natin sa T-Flex. So ayan, chill ride lang. Okay, alright.
Okay mga pad, bali nandito tayo sa Pugo. Ilang metro na lang is pakanan na tayo ng Marcos. So nag-decide kami mag-CR muna. Kasi doon sa pupuntahan natin, hindi tayo sigurado kung may available na CR. Doon sa pinagkaka-stayan nung sasakyan namin na kung saan siya na huminto. So para sigurado nag-CR na kami dito ngayon. Okay? At ayan guys, bali narating na rin natin. Ito, na natin siya sa kung saan siya nahinto. Opo. Okay, so bali Opo. park lang tayo and then ayusin na natin. Opo.
Okay mga par, tapos na yung mag-troubleshoot. So buti bago kumagat ang dilim, nadali natin guys, saka paparating na yung malakas na ulan ulit. So ngayon from here sa Baguio, makakabiyahe na kami pabalik. So yung video na to, yung pag-troubleshoot hindi ko na nagawang ma-videohan kasi lobat na tong cellphone ko. Isa pa, ang delikado kasi tong lugar namin. Ayan kung mapapansin nyo, elevated to, napakatarik. Tapos kailangan ko madaliin yung paggawa, kaya wala na akong time mag-video. So far okay naman na, makakauwi na kami. Thank you guys. Okay mga para sa pagkakataon to, nandito kami ngayon sa Angeles, Pampanga na pag-uwi. Walang tigil pa rin yung lakas ng ulan. Ayan, bukas lahat, headlight, wiper, aircon. Ayan, kung makapansin nyo, ang reading ng ating voltage ng alternator is 13.8, so good na good siya. So yung takbo niya para meron pa rin tayong battery nakaload dun sa ating makina. So yan ang kagandahan na yung alternator natin is powerful ang oriented. So nakapag-rescue tayo ng sasakyan, napahirap natin yung baterya natin. Ngayon, yung rescue natin sa sasakyan, nandun siya sa likod sa ngayon. Nakabuntot lang sa atin. So ako yung nauuna sa convoy kasi in case magkaroon ng trouble tong service natin, makikita niya kagad tayo. Kasi yung baterya doon nakasalpak sa unit na ni-rescue natin. So ako walang baterya. So kaya ako yung nasa una. Convoy lang kami dito sa biyahe. So kasagsagan naman ng biyahe namin mula Baguio hanggang dito sa Pampanga sa ngayon. Kaya kitang-kita nyo naman, napakalakas ng ulan. Kaya naobliga kami buksan lahat ng wiper, tapos yung aircon. Kasi kung di namin i-aircon itong loob, grabe, kahit malakas ang ulan, magpo-moist yung buong loob ng sasakyan. So medyo mahirap yung visibility natin sa daan. Ayan mga par, bali nakarating na tayo dito sa ating location sa bahay. Ayan, nakabukas pa rin yung aircon. Naka number 2 yung setting. Ayan, naka number 2 yung setting natin sa aircon. Then, ayan. Tapos bukas yung ilaw. Ayan, i-headlight niya. I-headlight natin. Ayan mga par, naka-minor lang tayo. Ayan yung reading ng ating alternator. Okay, tapos sa hood natin, kung makapansin nyo, ito. Dito sa hood natin, malakas nga eh. Ayan. Walang baterya. Sinali ko na lang yung positive dito sa may Sinali ko lang yung positive dyan sa may aircon na para hindi lang kumawag o sumayad. Kasi delikado yan pag sumayad. So yan, nakarating naman kami na maayos dito sa bahay. At na-rescue na ito. Ito na yung unit na ni-rescue natin. So nandito na rin siya. So nakakabit yan yung baterya ng sasakyan ko. Ngayon, nandito siya sa bahay ngayon. Diretso na siya for PMS na rin and double check dun sa mga naging problema niya. Okay. Okay mga par, bali ito yung nangyari sa pagkaka-rescue natin dito sa L300 na to from Baguio. So kung mapapansin nyo, nakabukas din yung hood ng service natin. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung nangyari at ginawa natin. Okay, according sa report ng driver nito nung time na nagka-problema tong L3 na to, kasagsagan ng ahon nila sa Baguio, biglang namatay. And then nung namatay yung makina, ini-start nila, ayaw nang umi-start. May walang redondo yung starter, tapos tunog ng tunog yung may tumutunog na mga lumalagitik na mga relay dito sa part na to. Dito. Ngayon, nung naabutan natin nung napuntahan natin sila doon sa mismong site kung saan nangyari yung pag-stop ng sasakyan na to, ang una ko agad tinesting is chinek ko doon sa susian, i-ignition ko.
So umiilaw naman yung sa dashboard. Tapos pagka in-start mo siya, mamamatay yung mga ilaw sa dashboard. So indication yun na mahina ang kuryente. And then pagka naka-ignition na siya, maya-maya, yung relay dito, sa gitna, yan. Itong heater relay na to, lagitik siya ng lagitik. So hindi tumitigil ng lagitik. So parang nag-on and off yung ano niya, yung tunog niya. And then nag-check ako ng mga fuse, mga connection do sa mismong battery, okay naman. Ngayon yung battery nakalagay na to is yan na yung battery ng aking sasakyan. Yan na yung ginamit natin para maka-start siya. Okay, nag-check din tayo ng mga fuse dito nung time na to. Okay naman lahat ng mga fuse dito except dito sa part ng starter. Yan. Itong part ng starter, pagka nag-ignition na tayo, supposed to be dapat iilaw yan. Kumbaga na buo. Ngayon, pag ilaw niya, napakalamlam ng ilaw. So pag in-start mo siya, halos namamatay na yung ilaw. Tapos wala naman ding nangyayari dito sa starter, hindi siya i-engage o hindi siya nagka-crank. Ngayon, nung tinest natin yung power ng battery, ginamitan natin siya ng tester, ang medyo nakaka-confuse lang is pumalo ng 12.5 ang kuryente ng battery. So kung ikaw iisipin mo, merong kuryente yung battery. So yun, ito yung isa sa medyo kaya nagtagal ako dito sa pag-diagnose kung ano yung naging problema. So ngayon, nung tinest ko na lahat ng connection doon sa mismong positive na yon, yung maraming wire na yan, kaya kung natanggal yung mga, kung mapapansin nyo, natanggal na yung mga electrical tape na nakakover dyan. Natest ko lahat ng mga socket dyan, buo lahat. Ngayon, ang last test na ginawa ko para makita is nilagyan ko ng tester yung battery. So naka 12.5 ang voltahe ng battery. And then tsaka ko ngayon in-engage sa starter. Ayan, sinusian natin. Tsaka ko ngayon in-start. Ngayon, yon pag-start ko ng engine, so hindi siya nag-crank, pero yung voltahe ng excuse me, yung voltahe ng battery bumagsak siya. So from 12.5 bumagsak siya ng 5 volts na lang. Tapos dahan-dahan siyang bumabalik ulit ng 12.5 after na mai-off mo siya dun sa susian. So yon, so nangyari, kaya na kung mapapansin nyo, yung battery na nung sasakyan ko ang nakakabit dyan. So nung pinalit namin yung battery ng sasakyan ko, umandar na siya. So ngayon, ito yung naging challenge sa amin sa pag-rescue na to. So buti na lang, ang iniisip ko kasi aandar naman tong sasakyan na to once na nalagyan natin ng isang baterya. Ngayon, ang iniisip ko, wala kasi kaming badalang spare na battery. So ang iniisip ko, tanggalin ng battery. So babalutan ko na lang ng something dun sa mismong positive para hindi siya dumikit sa ground. Para aandar naman to na alternator lang ang magdadala ng kuryente. Ngayon, ang iniisip ko, baka hindi na ganun kalakas ang alternator nito once na umandar siya, tapos tinanggal ko yung battery, and then kahit i-adjust ko ng konti yung minor para lumaban. Ang iniisip ko kasi baka mamaya pagdating sa headlight at nagbukas siya ng headlight, so aircon hindi na natin bubuksan yon kasi talagang malakas sa kuryente yan. So pag nagbukas siya ng headlight is magkaroon ulit ng problema, biglang mag-shutdown. Matrabaho ang mangyayari sa amin sa daan. So hihinto na naman kami para lagyan ulit ng battery. So ngayon, ang naging decision namin, mas may tiwala naman ako dun sa alternator ng aking sasakyan. Kaya ang nangyari, eto siya. So bago ko pinull out yung battery ng sasakyan na to, pina-start ko muna siya. Ngayon, nung umi-start na siya, ayun, tinanggal ko yung mga terminal ng battery. So umaandar naman siya. Tapos dito ko na lang siya itinape, so para hindi magalaw tong ating positive na linya. And then ngayon,
nag-adjust ako ng konti sa minor nitong sasakyan. Kasi ito, meron siyang idling adjustment dito sa loob. Ito yon. So tataas ko lang siya ng konti lang para lang lumaban. Ngayon, yung performance nitong sasakyan ko nung pauwi na kami, ito yon. So yun yung mga binidyohan ko dito para makita natin kung ano yung naging performance ng sasakyan na to, hanggang sa hindi ko tinatanggal yung baterya dito sa kabilang sasakyan, hanggang sa makauwi kami dito sa Bulacan. Ayun, so yun ang naging setup namin. So thanks God at nakauwi kami ng maayos, wala na naging aberya. So ito, ang naging aberya niya is naging totally dead talaga yung battery sa kasagsagan ng biyahe nila. So nangyari, nakakabit yung battery na luma, okay siya nung umalis sa site. So nagpa-function siya, malakas. And then kasagsagan ng battery, kasagsagan ng biyahe nila, bigla na lang namatay yung battery. Although yung battery is naman talaga 2 years mahigit ng gamit. So talagang palitin na siya dahil ito araw-araw to gamit, araw-araw to bumabiyahe ng malalayong lugar. So bugbog din ang baterya nito. So ngayon nangyari, bukas ang aircon, umaahon sila ng Baguio, so nakailaw pa sila kasi ma-fog tapos maulan. So nangyari, nung namatay ang battery, hindi na kinaya din ng alternator yung mga load niya, which is yung aircon, headlight, o ano pa yung mga gumagana dito sa engine. So hindi na kinaya ng alternator yung load niya, kaya namatay siya. So nung namatay na yung makina dahil wala nang supply ng kuryente, nung tinry ulit i-start ng driver, so wala na, talagang dead na siya. So yung lumalagitik dito, itong relay ng heater, indication yon na mahina na yung kuryente. So nag-on and off na tong relay na to. So kung hindi enough yung kuryenteng natatanggap niya, hindi maglalak o hindi magpa-function ng maayos yung magnetic ng mga relay nito. So dalawa tong nagkiklik-klik na to. Isa na tong heater relay, tsaka yung nasa baba. Ayan, yung starter relay. Yan. Ito namang starter na to, talagang pag walang maayos na kuryente, nagkiklik-klik ng tunog lang din yan. So itong si heater, so hindi siya tumitigil ng kakiklik-klik kasi siya yung unang magpa-function pagka in-ignition natin yung susi, kasi magbabato siya ng kuryente sa ating heater. Ayan, may heater po to. Ito yung linya ng heater. So wala ring kuryente yan nung tinest ko nung time na yung mahinang baterya, yung patay na baterya ang nakakabit. So yun ang nangyari. So si battery lahat ang naging punot dulo ng problema. So yun. Yun lang mga par. Bali sana nakatulong po muli itong ginawa naming setup. Sa halimbawang mangyari din sa inyo to, sa kasagsagan ng biyahe nyo, so kung ma-experience nyo rin po yung mga gantong pangyayari, at least may idea kayo na i-check yung battery nyo. So yung battery namin is matagal na, so ang nagkataon lang talagang inabutan sa biyahe itong mga driver namin.